mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating morning devotion sa umagang ito. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo mag-umpisa na po ng ating morning devotion. Ang morning devotion po na ito ay nagmumula po dito sa UAE, dito po sa Abu Dhabi. Purihin ang Panginoon. Bagamat dito po ay may mga sitwasyon na pinagdadaanan sa labas. Kung siguro po ay nakikita nyo sa mga balita, ang mga sitwasyon po na palaging may alert dito sa UAE. Pero purihin ng Panginoon dahil tayo po ay patuloy na iniingatan at sinasamahan ng Panginoon sa araw-araw na buhay natin dito sa Abu Dhabi, sa araw-araw na sitwasyon, sa araw-araw na pagpasok sa trabaho. Nakakapasok pa rin naman po sa mga trabaho at salamat sa Panginoon dahil tayo po ay patuloy na iniingatan at sinasamahan palagi ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa bawat buhay ng mga lingkod po dito sa UAE. Napakabuti po ng Diyos. Palaging ang pag-iingat ng Panginoon, ang proteksyon ng Panginoon ay kasama po namin. Salamat sa Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Mapagpalang gabi, mapagpalang tanghali, saan mang lugar, saan mang dako ng mundo, purihin ng Panginoon. Tayo po ay, bago po tayo manalangin, tayo umawit sa Panginoon. Samahan niyo po akong umawit at magpuri para sa Panginoon. Hallelujah. Kung alam niyo po yung awitin, sabi sa title ng awitin po natin ngayong umaga ay Dakilang Moog. Sabay-sabay po tayo magpuri at awitan ng Panginoon. Hallelujah. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayong tunay. Matibay na muog at tagapagligtas. Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. O Yahweh, Yes, Lord, kayo yung kalasag namin, Panginoon. Hallelujah. Papuri pagsambay, karapat-dapat kayong tumanggap. Yes, Lord Jesus. Pagdakila Hallelujah. at pagmamahal, sa'yo ay alay, kayo ay banal. Diyos na magpakailan pa man. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayong tunay. Matibay na moog at tagapagligtas. Diyos na sa amin nag-iingat. Yes, Jesus, kayo yung nag-iingat sa amin sa mga sitwasyon sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah. O Yahweh, Dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat kayong tumanggap sa pagdakila at pagmamahal, sa'yo ay alay, kayo ay banal. Yes, Lord Jesus, magpakailanman, Panginoon, ikaw ay Diyos namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa Praise you, Jesus. umagang Praise ito, you, Father. Panginoon. Hallelujah. Kayo yung patuloy na maitaas Jesus. sa bawat buhay namin. Hallelujah. Ano man yung mga sitwasyon na pinagdadaanan Hallelujah. namin, Lord, hindi yun magiging Thank you, hadlang Jesus.
para mapapurihan ka, Praise you, Father. Panginoon, mapasalamatan Praise ka, you, maihayag ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Praise you, Jesus. Father. Sige po, patuloy natin awitan ng Panginoon. Hallelujah. Ibig kayong tuwa. Matibay na moog ang ating Panginoon. Hallelujah. Matibay na muog. At tagapagligtas. Hallelujah. Diyos na sa amin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. O Yahweh, Dakila tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kayong tumanggap. Sa Yes, Lord, pagdakila hallelujah. at pagmamahal, sa Sa'yo iyo ay alay, kayo ay banal. Diyos na magpakailan pa man. O Yahweh, hallelujah. Sa mga sitwasyon, Panginoon, sa mundong ito, kayo yung kalasag namin. Kayo yung tagapagligtas namin, Panginoon. Hallelujah. Sa pagdakila at pagmamahal, sa iyo ay alay, Kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. ay banal. Yes, Jesus. Kayo ay banal, O Lord. Hallelujah. 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 Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kayo ay banal magpakailanman, Panginoon. Kayo yung tagapagligtas. Kayo yung kalasag namin, Panginoon. Hallelujah. 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 Kayo ay banal. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Panibagong umaga na naman na pinagkaloob mo sa iyong mga anak, Panginoon. Marami pong salamat sa panibagong umaga, panibagong kalakasan, panibagong pag-iingat, panibagong proteksyon, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Ikaw yung tagapagligtas namin. Ikaw yung kalasag namin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa bawat anak mo, bawat lingkod mo na nandito, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy na ang bawat puso namin, Lord, ay patuloy mong hipuin, patuloy na yung puso namin ay patuloy na magnasa, na makarinig ng iyong mga salita, bagamat may mga sitwasyon, Panginoon, na pinagdadaanan, Panginoon. Palaging yung puso namin ay magnasa, na mapapurihan ka, mapasalamatan ka, at patuloy na makarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy mong ingatan, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, ang bansang UAE, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, proteksyonan mo, Panginoon, at patuloy na, hallelujah, ingatan mo, Panginoon, maging ang pagprotekta, Panginoon, sa bansang ito. Hallelujah. Hallelujah. Marami mga pagsubok, Panginoon, na darating pa, Panginoon, nakakaharapin pa ng bansang ito, Panginoon, mula sa mga sa digmaang ito, Panginoon, na pinagdadaanan, Lord. Nagtitiwala kami na patuloy mong iingatan ang bansang ito, Panginoon, higit ang iyong mga anak, Panginoon, ang iyong mga lingkod, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. Patuloy kang manguna sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Sa inyo po namin, Panginoon, binabalik ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagdakila
Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon ngayong umaga. At pangungunahan po tayo ng ating pastor dito sa Abu Dhabi, si Pastor Nervin Javier po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa bawat buhay ng bawat isa. Kamusta po tayo mga kapatid? Hallelujah. Kamusta po tayong lahat? Kamusta po ang ating panibagong umaga? Especially dyan sa Pilipinas. It's around 5:30 in the morning. Tama po ba? 5:40. So, 5:40 in the morning. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At dito naman po sa Middle East, UAE ay 1:40 a.m. in the morning. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At lagi po nating tatandaan mga kapatid, tayo po ay palaging sa Panginoon umasa at sa Panginoon palagi magtiwala. At lagi po nating bantayan yung ating mga social media sapagkat ang mga social media sa ngayon ay hindi na po natin pwedeng pagkatiwalaan, no? Lalo na yung mga balita dyan sa Pilipinas. At ang dami na nagme-message sa amin, yung kamag-anak namin, yung nanay namin, mga kaibigan na makamanggagawa sa Panginoon. Kamusta kayo dyan? Ganito, ganyan. So mga kapatid, purihin ang Diyos. Hallelujah. At kanina galing po kami sa labas. Normal lang po yung sitwasyon, purihin ang Panginoon dito sa lugar namin dahil ang Diyos ay kasama po natin mga kapatid. Ang Diyos ay kasama natin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang buong Middle East sa pag-iingat po ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Babati muna po tayo ng mga ilang mga bati bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Batiin po natin si Sister Tagarasak. Bilis po na nawala, no? Sister Elena. Tama po ba? Purihin ang Panginoon. Si Rasak, purihin ng Diyos. Sa pagpalang umaga sa inyo. Pastor Los Biminda. Ayan, purihin ng Diyos. Kapatid na Jobilin. Kapatid na Rosario. Kapatid na Arceli. Purihin ang Panginoon. Kapatid na Merly. Purihin ang Diyos. Sister Jobilin, purihin ang Panginoon. Kapatid na Ilinita, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Mamaya babati po ulit tayo mga kapatid. Sa mamaya after nung pag-aaral po ng salita ng Diyos, baka po maubos na yung ating oras sa pagbabatian pa lamang. Purihin ang Panginoon. Sige, batiin na rin po natin ang kapatid na Jerry. Purihin ang Diyos. Kapatid na Junior Olivia, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, mag-umpisa na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi po riyan sa nasa screen ninyo o yung title na pag-aaralan natin ngayong umagang ito ay ang title po dyan is, hallelujah, what is your identity to Jesus Christ? Ano nga po ba yung identity ng bawat mga tunay na Kristiyano sa ating Panginoong Jesus? Hallelujah. Bago po yan, tayo muna yung manalangin. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa panibagong umaga, panibagong araw, sa bawat isa sa amin, nasa naman kaming lugar, nasa naman kaming bansa. Salamat Panginoon, dahil lagi po naming nararanasan ang inyong pag-iingat, pagsama at pagkilos sa bawat buhay ng bawat sa amin. Hayaan nyo nga po na pagpalain nyo po ang inyong salita, Panginoong Jesus, at hayaan nyo po, Banal na Espiritu, na bigyan nyo po kami ng inyong mensahe. Malaya po kayo makapangusap sa bawat kalagitnaan namin, Banal na Espiritu. You can speak to us, Holy Spirit. Hallelujah. And you can minister to each of us. Bagamat kami magkakahiwalay, bagamat kami ay hindi magkakasama, pero nagkakaisa po kami through the Spirit. Hallelujah. Salamat, salamat. Sinasamba po namin kayo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan ngayong umagang ito. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mensahe. Pagpalain niyo po ang inyong salita. Pagpalain niyo po lahat ng mga kasama namin, mga kapatiran ngayong umagang ito. Nasaan man silang sulok ng mundo, Panginoon, ay lagi niyo po kaming sasamahan at iingatan, Panginoon. Maraming po salamat. Purihin kayo. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah.
Ngayon, pag-aralan po natin yung mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sabi nga dyan, hallelujah, purihin ang Panginoon. What is your identity to Jesus Christ? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Number 1, una pong identity ng mga totoong Kristiyano, mga kapatid, ay ito. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. When we accepted our Lord Jesus Christ as our Savior, Lord and Savior, we have the eternal life. Amen po ba? Saan po natin mababasa yan? Sa Romans chapter 10, verse 9, mga kapatid. Basahin po natin. Hallelujah. Sabi po rito sa Romans chapter 10, verse 9, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sama na po natin ang verse 10. Sapagkat itinuturing ng Diyos sa matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso at kung ipapahayag niya siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. So, sabi nga riyan, yung una pong identity na totoo tayong mga Kristiyano, hallelujah, ay yung tinanggap natin ng totoo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas ng ating buhay, sinabi ng ating labi mula sa ating puso na siyang totoo nating Panginoon at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, marami nga nagsasabi na may mga Kristiyano daw po na nagsasabi lamang sa pamamagitan ng nguso, hindi ng puso. Dapat mula sa puso at ilalabas ng ating mga labi. Amen po ba, mga kapatid? Yan po yung unang identity natin bilang tayo ay nasa Panginoong Hesus. Pangalawa, mga kapatid, pangalawang identity natin, He forgive us to all our sin. Sa natin makikita yan sa Isaiah chapter 1 verse 18. Hallelujah. Purihin ang Panginoon na ang sabi roon na kahit daw po ang ating kasalanan ay kasing kulay ng pula, ay kanyang pinaging kulay niebe. Sabi po rito sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18, sinabi ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito. Gaano man kabigat ang inyong kasalanan, kahit ito'y matingkad na pula, ito'y aking puputiin tulad ng niebe. Kahit na ito'y pulang-pula, ito'y magiging puting-puti. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Yun po yung pangalawa nating identity. Una, nung tinanggap mo ng buong puso, hallelujah, ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas ng iyong buhay, yung totoong pagtanggap, hallelujah, mula sa iyong puso at sinabi ng iyong labi, na pinaniwalaan mo na siya ang Panginoon, hallelujah, at siya ay namatay at muling nabuhay noong ikatlong araw, hallelujah, at pinaniwalaan mo sa iyong buhay, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pangalawa nga po, yung ating pinag-aaralan ay pinatawad na tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit nga daw po kasing kulay ng pula, yung ating mga kasalanan ay nung totoo. Ito po yung totoong paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Yung totoo. Ibig sabihin, yung totoo, kinabukasan, in the next week, in the next month, hindi mo na binabalikan. Yun po yung totoo na nagsisi ng kasalanan, yung hindi binabalikan yung kasalanan. Amen po ba? Ang ganun daw pong Kristiyano ay mayroong identity na tayo ay pinatawad na ng Panginoon sa ating mga kasalanan na kahit gasing pula ay ginawang gasing puti, no? Kulay niebe at ginawa pong puting-puti ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Doon sa mga totoong nagsisi po ng kasalanan. Ibig sabihin po, yung identity mo bilang ikaw ay na kay Kristo Jesus, hallelujah, ay pinatawad ka sa iyong mga kasalanan dahil nagsisi ka ng totoo at hindi mo na binabalikan yung mga nakalipas. Hallelujah. Dahil nga po tayo ay, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, tayo yung mga bagong nilalang na. Hallelujah. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, mga kapatid, pangatlo na identity bilang tayo ay na kay Kristo Jesus, mayroon tayong authority.
No? Sabi diyan, you have the authority to call him because you are the son and daughter of our Lord Jesus. We are the son of daughter. Hallelujah, of our Lord Jesus. Tama po ba? Hallelujah. Mababasa po natin yan sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 12. O Juan, kapitulo 1, talatang 12. Ang sabi po rito, 12, gayunpaman, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak. Hallelujah, ng Diyos. Hallelujah. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng physical. Verse 13, isama na po natin. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng physical na pagkasilang dahil sa kagustuhan ng laman o kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Mga kapatid, hallelujah. Mayroon ka ng karapatan na tumawag sa Diyos, no? Abba, Father. Tawagin mo siyang Ama. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay anak na ng Panginoon. Amin po ba? Ito yung mga totoo na tumanggap sa Panginoon. Hallelujah. Hindi yun sa nguso, kundi mula sa puso. Hallelujah. Yun po yung pangatlong identity natin na tayo ay na kay Kristo. Amin po ba mga kapatid? Hallelujah. Pangapat, hallelujah. Pangapat po, you can call me and I will answer you. Mga kapatid, sa Jeremiah chapter 33 verse 3, sabi doon ng Panginoon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. Mga kapatid, hallelujah. Ang tanong, tumatawag po ba tayo sa Panginoon? Amen, tama po ba? Pero take note, baka sa kabila tayo tumatawag. Baka sa ibang channel, mga kapatid. Anong channel po ba yung inyong tinatawagan? Mga kapatid, nakakalungkot minsan, bakit? Mga Kristiyano na, pero hindi sa Panginoon tumatawag. Alam niyo po ba kung kanino tumatawag? Sa social media. Sa Facebook, nagpo-post. Doon nagpo-post. Sa Facebook, mga kapatid. Hallelujah. Sa Facebook, nagpo-post. Di po ba, sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin. We can call Him directly. So, yan po yung ating pang-5. Hallelujah. Tingnan ko po kung tama. Pang-4, napasobra at napabilis. Yan po yung pang-4 na identity natin bilang tayo na kay Kristo. Na tayo tumatawag sa Panginoon. Dahil yung tumatawag sa Panginoong Hesus, siya lamang yung nakakatanggap ng tugon ng Diyos. Bakit? Sabi nga ng Panginoon, you can call me and I will answer you. Ngayon kapatid, sabi ko nga, nalulungkot ako dahil yung iba, no, nakikita ko mga Kristiyano na, mga lingkod na ng Diyos, sa Facebook tumatawag. No? Kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganyan. Bakit po kay Facebook? Bakit kay social media na tumatawag? Tama po ba? Ito po isang paalala sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Pang-4 na identity, kung tayo ay na kay Kristo Jesus, hindi tayo tumatawag sa social media, sa Facebook, o sa YouTube, any platform o social media, hindi po tayo tumatawag sa social media. Tumatawag po tayo sa Panginoong Jesus. Amin po ba mga kapatid? Hallelujah. Sa Kanya po dapat tayo tumatawag. Kaya po pala tayo ay kaya po pala wala tayong natatanggap na sagot, ay sa social media tayo tumatawag. Hindi po tayo yung mga YouTuber, no? O mga, what you call that one, yung mga vlogger, I mean. Hindi po tayo mga vlogger. No, hindi po tayo mga vlogger na tayo po nagpo-post na ito ang kailangan, ito ang ganyan. Tayo po yung mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. He is the source of everything. Siya po ang lahat ng pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya nga po ang 4 na identity natin bilang tayo ay na kay Kristo Jesus, ay tayo ay tumatawag sa Panginoon. Katulad po ng nabanggit ko, baka sa ibang channel tayo tumatawag. O baka dun sa kabila, no? Tayo tumatawag. O sa social media tayo tumatawag. Mga kapatid, that's the wrong number. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, that's the wrong number. Or kung wala kang katabi, sabihin mo sa sarili mo, wrong number ang tinawagan ko. Amin po ba mga kapatid? Wrong number yan kapatid, sapagkat ang tamang number
ay yung tawagin mo ang Diyos, doon ka tumawag, sapagkat ikay sasagutin ng Panginoon. Hallelujah. Yan po, you don't need any internet, you don't need any load para tawagan ang Diyos. You can call Him anytime, anywhere, everywhere. You can call Him and He will answer us. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Panglima, okay, ito po yung 1 to 100. Okay lang po ba 1 to 100 yung identity natin bilang tayo ay na kay Kristo Jesus? Ready po ba kayo na pag-aralan natin 1 to 100 po kasi itong na-i-prepare, na ihanda po natin? Handa po ba kayo sumama sa akin? Natapusin yung 1 to 100? Handa po ba tayo? Hallelujah. Sige po, 1 to 1 to 8 na lang. Hallelujah. Baka isa-isa ng nawala. Hallelujah. Panglima na identity natin bilang tayo Kristiyano. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. You have the authority to step up the head of the snake and the scorpion. May kapangyarihan ka na tuntungan ang ahas, ang alakdan, at anumang gawa ng kaaway. Amin po ba? You have the authority. Saan natin nababasa yan? Sa Luke chapter 10 verse 19, mga kapatid. Basahin po natin. Sa Lucas kapitulo 10, talatang 19. O sa English, Luke chapter 10 verse 19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang anumang makakapinsala sa inyo. Mga kapatid, ito po ay spiritual na authority na binigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Nakikipagbaka po tayo through spirit. Hindi po tayo nakikipagbaka literally, physically. Baka kasi mamaya, after nitong ating devotion, nandun kayo sa gubat, nasa zoo, hinahanap niyo yung ahas at saka alakdan. Sabi kasi ni pastor, tuntungan ko itong ahas. Sabi doon, tuntungan yung ahas at saka yung alakdan. Nung makagat ka tuloy, binalikan mo si pastor. Bakit? Nakagat ka tapos, na-hospital ka, hindi nakakaabot ng hospital, patay. Mga kapatid, hindi po ito literal, spiritual po ito. You have the authority. Yung symbol ni Satanas, ng ahas at ng scorpion, ito po yung simbolo ng kaaway, simbolo ng diablo, mga kapatid. Hallelujah. At kahit ang kapangyarihan ng kaaway, you have the authority, mga kapatid, to rebuke it. Baka naman hindi natin nire-rebuke. Anong ginagawa natin? Hiniheli natin, no? Minsan hindi mo napapansin, hiniheli mo yung kaaway, no? Ikaw yung naghihili sa kaaway. Mga kapatid, kinakailangan you need to rebuke it. You have the authority. Paano po ba ang sample niyan, mga kapatid? Ang sample po niyan na mayroon tayong authority ay ganito. Kung naramdaman mo through your spirit, through the discerning of the Spirit na binigay sa ng Panginoon, may pagkilos ang kaaway. Rebukein mo. Sabihin mo, lumayas ka, Satanas. Lumayas ka, Satanas, sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. Get out in this place. Ganun po yung may authority. Baka naman ganito yung ginagawa natin. Pwede bang umalis ka sa lugar na ito? Lumayas ka sa lugar na ito. Mga kapatid, hindi po yun authority. Yung pakikiusap at authority ay magkaiba. I repeat, yung pakikiusap na umalis ay iba sa authority. Yung authority, may kapangyarihan ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay lingkod ng Panginoon. Panglima na identity na ikaw ay na kay Kristo. Hallelujah. You have the authority. You are cast outing. Hallelujah. The work of any evil spirit, mga kapatid. Rebuke natin sa pangalan ni Jesus na mayroong authority. Amen po ba? Hallelujah. Pang-anim. Malapit na po tayo matapos. Pang-anim, mga kapatid, na tayo ay mayroong identity ni Kristo, ng Panginoong Jesus.
Hallelujah. We are the sharing. Hallelujah. We are sharing the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Matthew chapter 29 verse 19 to 20. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Pang-anim na identity, mga kapatid. Hallelujah. Yung tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Nakakapagbahagi po ba tayo ng salita ng Diyos? O mas nakakapagbahagi tayo ng mga social media, TikTok, o whatsoever? Hindi po masama na gumamit ng mga social media. Hindi po masamang gumamit ng TikTok. Katulad nito, ginagamit natin ang social media to glorify His name, mga kapatid. Hallelujah. Ang akin pong nabanggit, baka mas nakakapagbahagi tayo ng mga makamundong bagay, yung mga social media, yung mga mahihilig dyan na mag-post sa Facebook, no? Yung mga nakikisali pa sa mga Kristiyano na, mga lingkod na ng Diyos. No, paalala po ito ng Panginoon. Nakikisali pa sa political issue. Mga kapatid, tayo ilingkod ng Diyos. Tayo mga anak ng Panginoon. Hindi na natin kailangan pa na makisali sa political issue, away ni ganito, away ni ganyan, may kulay ganito, may kulay ganyang kapatid. Tayo ay lingkod ng Diyos, tagapamayapa ni Kristo. Amen po ba? Amen? Kaya mga kapatid, dapat ang ibinabahagi natin ay yung gospel ni Kristo, yung gospel ng ating Panginoong Jesus. Preach the gospel. Sabi nga dyan sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahi at gawin silang mga alagad. Mga alagad ko, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Mga kapatid, napakalapit na pong dumating ng Panginoon. Yung mga nangyayari sa paligid natin, yan po ay nasa pahayag o Revelation, Book of Revelation, mga kapatid. Hallelujah. Wag na po nating ipagtaka, wag na po nating ikatakot, mga kapatid, mangyayari at mangyayari yan. Bakit? Papalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nagpapaalala po ang Diyos ngayong umagang ito about sa identity mo. Who we are in the sight of God. In the sight of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Ang identity natin bilang tayo ay na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Pang-anim, tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Gamitin natin yung social media to speak the gospel, mga kapatid. Mag-live ka to speak the gospel. Mag-TikTok ka to speak the gospel. Mag-YouTube ka, no, to speak, hallelujah, the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. At yung pong may identity na tayo na kay Kristo, may nadadala po. No, may nadadala pong unbeliever sa paanan ng ating Panginoon. Ay minsan nalulungkot po ako. Bakit? Kasi yung believer ang nadadala ni unbeliever. At yung unbeliever ang nagpapayo sa believer. Hallelujah. Hindi po ba parang baliktad? Alam niyo po ba, mga kapatid, ang mga Kristiyano hindi na kailangan ng motivation language or motivation word, mga kapatid. Bakit? Yung binabasa po natin na salita ng Diyos, yung po ay enough na para po tayo ay palagi na mahamon sa paglilingkod ng Panginoon. Ang kailangan lang po ng mga motivation ay yung mga nasa networking, yung mga nasa businesses, yan po yung kailangan ng mga motivation. Pero mga kapatid, yung may identity ni Kristo, number 6, nakakapagbahagi ng salita ng Diyos, at tayo po, hindi na po natin kailangan pa ng motivation. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay very powerful, mga kapatid, para tayo ay tulungan na tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Number 7, hallelujah. Identity natin bilang tayo na kay Kristo. Number 7, remind each other to attend the gathering to our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, nakapagbahagi ka ng salita ng Diyos, tama? No? Yung yung unbeliever, nadala mo sa paanan ng ating Panginoon. Ito dapat yung ginagawa natin. Baka naman nadala mo lang, no?
nabahagihan mo lang ng salita ng Diyos. Tapos in the next week, pinabayaan mo na. Ay, bahala ka dyan. Nakaating ka na naman ng salita ng Diyos. Bahala ka nang umatin. Di po ba? Hindi po ganon. May responsibility tayo, mga kapatid. Ang responsibility natin o yung identity mo bilang tayo ay na kay Kristo Jesus ay narito po sa Hebrews chapter 10 verse 25. Number 7 po yan. Na identity natin na tayo na kay Kristo. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipo natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayon nalalapit na ang huling araw, mga kapatid. Dapat po pala, yung pang number 6 na identity, nakakapagbahagi ka ng gospel ng ating Panginoong Jesus, yung unbeliever na dadala mo sa presensya ng ating Panginoon, nakakapag-atin ng pagsamba sa Panginoon. Mga kapatid, dapat ang tawag natin ay pagsamba, hindi pagsimba. Yung pagsimba, ating ka lang dun. No? Dahil may nagustuhan ka, may crush ka. Di po ba? Ang tama pong word nating mga tunay na Kristiyano ay pagsamba. Bakit pumupunta ka dun sa panambahan para sambahin mo? Yung tagapagligtas. Amin po ba, mga kapatid? Kaya, bilang ikaw ay may identity ni Kristo, hallelujah, na pang number 7 ng number 6 na pagbahagi ka ng salita ng Diyos, number 7, dapat nire-remind mo yung nadala mo sa paanan ng ating Panginoon. Yung inaakay mo na unbeliever para kumilala sa ating Panginoon, dapat pinapaalalahanan mo, no? Kapatid, ay Sabado pa lang, nire-remind mo na. Nako kapatid, 8:00 ng umaga, dadaanan kita. Napakahalagang bagay nun, na nasabi mo na dadaanan mo. No? Kasi maagang-maaga pa lang po yan po'y nakaprepare na. No? Excited na dumalo ng gawain para sambahin ng ating Panginoon. Mga kapatid, identity natin na tayo na kay Kristo, number 7, again, remind each other to attend the gathering to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Number 8. Pasensya na po kayo, medyo tayo ay nag-excess ng 8 minutes. So, lulubusin ko na po ito, mga kapatid. Hallelujah. Baka bukas dumating na ang Panginoon eh. Number 8, na identity natin bilang tayo ay na kay Kristo Jesus, we are the disciple of our Lord Jesus. Ano po ba yung disipulo? Yung disipulo ni Kristo, mga kapatid, ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, sa kabila ng sitwasyon, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mayroong kang pagsubok ngayon, bilang ikaw ay disipulo ng ating Panginoong Jesus. At ito yung number 8 na identity natin, na tayo na kay Kristo, tayo disipulo. Disipulo, ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. No matter what happen, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoong Jesus, tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod. Hallelujah, sa pagbahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Loobin ng Panginoon, mananalangin ako sa mga susunod na pagkakataon. Hallelujah. Kung kalooban ng Diyos, may talakay natin, ano ba yung disipulo? Ano ba yung pagiging disipulo? Hallelujah. Bilang tayo ay mga nakakilala sa Panginoon, bilang tayo mayroon ng identity. Hallelujah. Ng ating ng mga pinag-aralan natin na tayo na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Pasensya na po kayo, mga kapatid, at tayo ay nakapag-excess ng 10 minutes. Sige po tayo manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat. Patuloy po kami nagpupuri. Hallelujah. At tinataas namin ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong mensahe. Salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na kami po, hallelujah, ay mayroong identity bilang kami ay nasa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa inyong mensahe. Salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong pagpapaalala sa amin, Panginoon. Hallelujah. Na kami pala'y mayroong mga identity bilang kami ay nasa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dalangin ko nga po, O Diyos, Banal na Espiritu, malaya po kayo makapangusap sa amin. Kayo na nga po
Hallelujah, Banal Espiritu ang magministeryo sa inyong mga anak, nasan man parte kami ng mundo, ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming kalalagayan, Panginoon, malaya po kayo makapagministeryo sa aming Banal Espiritu. At dalayan ko nga po sa buong Middle East, ingatan niyo po kami, samahan niyo po kami, nasan man kaming bansa, Panginoon, gamitin niyo po ang bawat bansa, na kung nasaan man kami, Panginoon, upang kami maingatan niyo, upang kami ay samahan niyo, Panginoon, at hayaan niyo po na patuloy ka naming maparangalan, patuloy ka naming maluwalhati sa kabila ng sitwasyon, sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Tulungan niyo po kami, Panginoong Jesus, sa inyong biyaya, hallelujah, kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dinadalangin ko nga po, O Diyos, sino man po nangangailangan ng kagalingan physically, I speak healing upon healing in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sinabi niyo po sa inyong salita na pinagaling po kami ng aming pananampalataya, Panginoon. Kaya we claim it in the name of Jesus, Panginoon. Lahat ng inyong mga anak na may mga karamdaman na naniwala by faith, Panginoon. Right now in this morning, pinagaling niyo na nga po kami, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Anumang pagkilos ng kaaway, anumang gawa ng kaaway sa bawat buhay namin, sa bawat mga gawain, sa bawat bansa, kung nasaan man kami, we rebuke it right now. Sabay-sabay po namin itong winawasak, dinudurog sa inyong mga pangyarihang pangalan, sa pangalan niyo, Jesus, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, Panginoon. Ingatan at samahan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming po salamat, aming Ama. Ang kapayapaan, kagalakan, pagkakaisa, pagkakaunawaan, Panginoon, at pagmamahalan ay patuloy pong managana, sumagana sa bawat isa sa amin, bawat pamilya namin, at bawat mga kamanggagawa namin sa inyo, Panginoon, at bawat mga anak niyo, Panginoong Jesus. Maraming pong salamat. To God be all the glory. To God be all the glory. And praises and honor to you alone, Father God. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Pagpalain po lahat tayo ng Panginoon. At palagi po tayong magpanalanginan. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. To God be all the glory.